Mahirap ba dahil sa Ingles anong magagawa natin wala tayo sa Pilipinas ito? Ang mga salitang may halong pakmamayabang na binitawan ni Kevin Harrison ang numero unong math tutor sa Amerika. Habang siya'y nakangisi sa ilalim nakasisilaw na mga ilaw ng isang malaking convention center sa Boston. Tinitingala si Yangam, mga magulang na Amerikano na dumalo sa gabing iyon. Ngunit sa loob lamang ng isang oras ang mayabang na star tutor na ito na idolongang libu-libong estudyante ay gumuho sa harap ng live camera sa buong mundo. Hawak ang isang notis para sa danyos na nakakahalaga ng 900 milyong piso. Ano nga ba ang nangyari? Sa maikling panahong iyon paano? Winasak ng isang salitang matematikal mula sa isang 11 anyos na batang babae ang isang kontratang nakakahalaga ang 300 milyong piso at nakpabagsak sa isang imperyong nakakahalaga na 900 milyong piso sa isang iglap. Ngayon, ibubunyak natin ang nakagugulat at kapanapanabik na sandalingang pagbabagong iyon. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Ria Santos. Bago magbatuloy, ang pag-subscribe at pag-like sa video ay malaking tulong sa aming produksyon. Ang kalangitan ng Boston sa Taglagas ay sadyang napakalinaw. Ngunit ang loop ngang malaking convention center ay puno nga artipisyal na liwanag mula sa libu-libong ilaw. Mahigit 3,000 tao ang nagtipon, dito mamagulang na naglakbay pa mula sa malayo para sa pangarap na makapasok ang kanilang mga anak sa mga premyadong universidad. Sa malaking screen, sa entablado makikita ang mga komplikadong formula. Ang maririnig sa buong bulwagan ay mga bulalas ng pahanga. Wow! Nasasagutan ba talaga yan? Ganyan talaga kagaling si Sir Kevin? Sa gitna ngang lahat nakatayo ang isang lalaki, si Kevin Harrison. Nasa kalagitnaan ang kanyang 40 taon, suot ang isang perpektong plansadong custom suit. Sa kanyang pulso kumikinang ang isang Swiss luxury watch na nakakahalaga ngang mahigit 5 milyong piso. Buhok na maayos na nakasuklay pabalik gamit ang pomada at isang ngiting puno ngang kumpiyansa. Siya ang pinakamahal na matutor sa buong Amerika. Magaginang Edgino, kung hindi ninyo ako pakikinggan, kalimutan nyo na ang pangarap na Ivy League. Umalingaw-ngaw ang boses ni Kevin sa bawat sulok ng bulwagan. Mayabang ang kanyang tono ngunit walang sinumang naasiwa. Sa halip, tumatango pa sila bilang paksang-ayon. Ganun kalakas ang kanyang autoridad. Ang matematika ay hindi nagsisinungaling. Ang manumero ay tapat. At ang aking pamamaraan ang tanging susi para sa tagumpay ng inyong mga anak. Naglakad si Kevin patungo sa pisara. Kumuha siyang tisa at nagsimulang isulat ang mga formula ng may kasanayan. Mabilis na napuno nga numero at simbolo ang pisara. Ang mga magulang ay tahimik na nanonood, sinusundan ang bawat galaw ng kanyang kamay. Ngunit karamihan sa kanila ay hindi naiintindihan ang nakasulat. Nagtitiwala lang sila dahil mukhang kahanga-hanga at dahil sikat siya. Tingnan ninyo, ang formulang ito ay resulta nga mahigit 10 taon kong pananaliksik. Ito ang paraan ng paglutas na hinangaan kahit ng mga propesor sa Harvard. Lalong lumakas ang boses ni Kevin. Ipinagmamalaki niya ang kanyang katanyagan at dinodomina ang mga manonood. Hindi niya kinalimutang bahagyang ipakita ang kanyang 5 milyong pisong relo. Nakikita niyo ba ang relong ito? Regalo ito mula sa magulang ngang isang estudyante ko bilang pasasalamat. Nakatanggap siya sa MIT. Ang inyong nga anak ay maari ring makaranas ng ganitong kaligayahan kung susundin lang nila ang aking nga sinasabi. Isang malakas na wow ang umalingaw mula sa mga manonot. Mga tingin ng inggit at paganga ang ipinukol kay Kevin. Nasiyahan siya sa mga tinging iyon at gumiti ng may kumpiyansa. Ngunit sa pinakalikot na hilera sa pinakasulok na upuan may isang batang nakaupo na may ibang pananaw. 11 anyos na si Ria Santos. Isang munting dalagitan na nakasuot ng kupasing kulay abo na sweta.
Ang kanyang lumang sapatos ay halatang maraming beses nang nalaphan at kumupas na ang kulay. Ang kanyang maikling buhok ay simple lang kahit sa ilalim ngang maningning na ilaw. Isang malaking kaibahan, sa mga batang katabi niya na may mga mamahaling bag. Tahimik na nakaupo si Rhea sinusundan ang nga formulang isinusulat ni Kevin. Hindi siya humahanga o tumatango tulad ng iba. Ang kanyang mamata lamang ang mabilis na gumagalaw inulit ang mga kalkulasyon sa kanyang isipan. Biglang kumunot ang ni Rhea. Teka parang may mali. Sa isang bahagi ng formulang isinulat ni Kevin sa pisara may malinaw na kulang. Sa isipan ni Rhea ang nga numero ay nagiging ma-3-dimensional na hugis at sa gitna ang hugis na iyon. May nakita siyang isang bakanteng espasyo. Ang kondisyon kapag ang X ay 0. Iyon ang kulang. Kung walang paunang kondisyon, ang solusyon ay hindi magiging wasto. Ito ang isa sa mga pinakapangunahing alituntunin sa matematika hindi ka maaring mag-divide sa 0. Ngunit nilaktawan ni Kevin ang prosesong iyon na parabang walang anuman. Muling dahan-dahang sinundan ni Rhea ang formula. Baka sakaling nakamali lang siya ng tingin, ngunit kahit anong tingin niya, mali talaga. Isang malinaw na pagkakamali. Nakamali kaya si Sir o si Nadia, niya ito. Nanginginig ang maliliit na kamay ni Rhea sa kanyang kandungan. Itataas ko ba ang kamay ko o hindi tumingin siya sa paligid? Lahat ay nabihani sama sinasabi ni Kevin. Walang sinumang nakdududa. Naalala niya ang laging sinasabi ng kanyang ina. Rhea anak kailangan mong maging matatak sa harap ng katotohanan. Kung sa tingin mo ay tama kalakasan mo ang iyong loob. Ang kanyang ina na nagtatrabaho gabit araw bilang isang OFW nurse sa Saudi Arabia. Ang kanyang ina na halos hindi na natutulog para lang mapag-aral siya sa Amerika. Gusto niyang maging anak na may pagmamalaking kanyang ina. Dahan-dahang itinaas ni Rhea ang kanyang kamay. Mababalang sa simula ngunit unti-unting tumaas. Ang kanyang payat na braso ay umangat sa itaas ng libu-libong ulo. Ngunit walang nakapansin. Patuloy sa pagsasalita si Kevin at ang mga tao ay sa kanya lamang nakatuon. Itinaas pa ni Rhea ang kanyang kamay hanggang sa mga wit ito. At doon na nga. May batang nakataas ang kamay doon. Sabi nga isang nakaupo sa gitnang bahagi. Narinig ang kanyang boses sa mikropono. Agad na tumahimik ang bulwagan. Libu-libong nga, mata ang sabay-sabay na, napatingin sa sulok sa likuran. Agad na itinutok ng lighting technician ang spotlight kay Rhea. Isang nakasisilaw na ilaw ang tumama sa kanya. Kupasing kulay abo na sweater, lumang sapatos maliit at payat na katawan. Ngunit ang kanyang nga mata ay matatag. Kumunot ang ni Kevin. Hindi niya nagustuhan ang maliit na istorbo na ito sa kanyang perpektong pagtatanghal. Oh! May tanong ka ba? Malamig at matalas ang kanyang boses. Walang bahid ng kabaitan. Napalunok si Rhea. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit siniguro niyang hindi manginig ang kanyang boses. Sir, yung solusyon po na isinulat ninyo sa pisara. Mukhang kulang po ng paunang kondisyon para sa X0. Kung ganun po magiging division by 0 ito na hindi katanggap-tanggap sa matematika. Isang malinaw at matatak na boses. Umalingaw ito sa bawat sulok ng bulwagan. Biglang nanigas ang hangin. Tumigas ang mukha ni Kevin. Ang mamagulang sa manonood ay naguguluhang naktinginan sa isa't isa. Karamihan sa kanila ay hindi naintindihan ang sinabi ni Rhea. Dahan-dahang sinuri ni Kevin si Rhea mula ulo hanggang paa. Kupasing damit mukhang Asyano, maliit na pangangatawan. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Oho, mukhang mayroon tayong isang munting dalaga mula sa silangan na nagpapanggap na matalino. Isang nang uyam na tono. Narinig ang mamahinang tawanan mula sa iba't ibang bahagi ng manonod. Namula ang mukha ni Rhea. Mukhang hindi mo alam kung ano ang kahihiyan kaya tuturuan kita ngayon. Umakyat ka dito sa entablado ngayon din. Itinuro ni Kevin ang entablado. Gamit ang kanyang daliri. Isang utos na may kasamang kayabangan.
Tumayo si Ria. Nanginginig ang kanyang mabinting ngunit tiniis niya ito. Dumaan siya sa masikip na pagitan ngang maupuan at lumabas sa pasilyo. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo patungo sa entablado daan-daang malamig na tingin ang ipinukol sa kanya. Sino yan ang lakas ng loob na kalabanin si Sir Kevin? Hindi ba't kabastusan yan narinig niya ang mabulungan? Ngunit naklakat si Ria ng nakatasang no. Isang hakbang, dalawang hakbang. Ang bawat tapa ang kanyang lumang sapatos sa karpet ay lumilikhang isang maliit na tunog. Tanging ang tunog na iyon ang umalingaw-naw sa tahimik na bulwagan. Sa wakas nakadating, si Ria sa paanan hagdan entablado. Isang mataas at malawak na entablado. Mula sa itaas nakatingin sa kanya si Kevin nakahalukip-kip at may mapanuyang ngiti. Dahan-dahang umakyat si Ria sa hagdan. 1, 2, 3. Nang makatayo siya sa entablado na silaw siya, direktang tumatama sa kanyang muha ang malakas na ilaw. Ang tingin ng 3,000 tao ang malaking pisara ang lumalamig na hangin. Lumapit si Kevin kay Ria. Halos doble niya ito sa tangkat. Yumuko siya at bumulong ngayong gabi papakita ko sa buong mundo kung gaano kakahangal. Isang mababa at malamig na boses. Kinuyom ni Ria ang kanyang nga kamao. Pinagpapawisan ang kanyang nga palat. Ngunit ang kanyang nga mata ay hindi natinak. Dahan-dahang naglakat si Kevin patungo sa gitna nga entablado. Ang bawat tapa nga niyang sapatos sa sahig ay lumilikha ang isang mabigat na tuno. Tila sinasadya niyang bagalan ang paglakat. Para lalong kabahan si Ria. Nang makatayo si Kevin sa harap ngang pisara kumuha siya ngang bagong tisa. Pagkatapos ay ngumiti siya nang malapat sa mamanonod at sinabi, "Ayan maginang at ginumukhang mayroon tayong isang nakakatuwang panurin ngayon. Dahil itong matapang na munting kaibigan natin ay kinuwestiyon, ang aking solusyon dapat nating hilingin sa kanya na ipakita ang kanyang galing, naktawanan ang mamanonod." Karamihan ay matawang ng uyam. Tahimik na nakatayo si Ria. Nakatingin kay Kevin. Ang problemang ibibigay ko ngayon nagsimulang magsulat si Kevin sa pisara. Ay isang napakahirap na problema na kahit sa mensa, 0.1% lang ang nakakakuha ng tamang sagot. Kahit ang mahenyo sa matematika sa buong mundo ay sumuko na sa problemang ito. Mabilis na gumalaw ang kamay ni Kevin. Ang komplikadong formula ay nagsimulang pumuno sa pisara. Masimbolo ang calculus maletrang Griego, lahat ay makakahalo. Tahimik na sinundan ni Ria ang formula. Sa kanyang isipan ang mga numero ay naging mga 3-dimensional na hugis. Bawat simbolo ay unti-unting pumwesto bumubuongang isang buong larawan, ngunit may kakaiba. Mayroong hindi tugma. Ang daloy na formula ay hindi natural. Para itong pirasyong puzla na pilit na pinagdugtong. Ang problema mismo ay may mali. Nanli ang mga mata ni Ria. Sa gitnang bahagi ng formula, may malinaw na typographical error. Ang coefficient ay maling nezula. Sa ganung estado imposible, itong magarong sagot sa matematika. Isang problemang sa simula palang ay impossible lang mabuo. Ibinaba ni Kevin ang tisa at pinapek ang kanyang nga kamay. Ayan tapos na. Sagutan mo to dito mismo. Bibigyan kita ng 10 minuto. Nakahalukip-kip siyang tumayo sa tabi ni Ria. Isang mukhang punong kumpiyansa. Kung hindi mo masagutan siyempre, kailangan mong humingi ng tawad sa harap ng lahat. Sabihin mong perpekto ang solusyon ni Sir Kevin at ikaw lang ang nakamali. Nakpalakpakan ang mga manonot. May mga sumisigaw pa. Para silang nanonot ng isang palabas. Dahan-dahang kinuha ni Ria ang tisa. Hawa ng kanyang maliit na kamay ang puting tisa. Nang tumayo siya sa harap ng pisara nanginginig ang kanyang kamay. Hindi lang dahil sa kaba. May halo ring galit. Ang taong ito ay sadyang nabigay ng maling problema para ipahiya ako. Ngunit hindi alam ni Kevin na mali ang problema. Tahimik na tinitigan ni Ria ang pisara.
Muli niyang sinuri ang bawat formula. Oh, malinaw na may tipo. Ang coefficient ng x quadrad ay dapat 2 hindi 4. Sabi ni Sir alam niya ang sagot sa problemang ito. Kung ganun, biglang may kumislap sa isipan ni Ria. Kabisado ni Sir ang sagot sa orihinal na problema. Ngunit ang nakasulat sa pisara ngayon ay ang bersyon na may tipo. Kung isusulat ni Kevin ang sagot nang hindi tinitingnan ang problema sa pisara, ito ay magiging patunay na alam na niya ang sagot nun paman. Bumilis ang tibok ng puso ni Ria. Ngunit hindi na ito dahil sa kaba. Dahil ito sa katiyakan. Tumatakbo ang oras. 2 minuto na ang nakalipas. Tiningnan ni Kevin ang kanyang relo na para bang ipinagmamalaki ito. Ang 5 milyong pisong relo ay kumislap sa ilalim ng ilaw. Nakatayo lang si Ria, hawak ang tisa. Walang isinusulat. Lumakas ang bulungan mula sa mga manonot. Hindi niya yata masagutan. Nagmayabang lang pala. Isang kabaliwan. Ang kalabanin. Si Sir Kevin. Lalong ngumisi si Kevin, isang mukha na sigurado sa kanyang tagumpay. Tingnan ninyo mga kaibigan. Nagpanggap lang ang batang ito na may alam pro sa huli. Sir, mahinang sabi ni Ria, isang maliit ngunit malinaw na boses. Po tiningnan ni Kevin, si Ria na para bang hindi makapaniwala. Ang problemang ito? Hindi po ito masasagutan sa kasalukuyang estado nito. Ano nanlaki ang mamata ni Kevin? Dito po sa bahaging ito. Itinuro ni Ria ang isang punto sa pisara. Ang coefficient po, ng x4 ay 4, pero hindi po ito tumutugma sa kasunod na proseso ng differentiation. Dapat po 2, yan para maging tama. Muling tumahimik ang bulwagan. Hindi naintindihan ng matao ang sinasabi niya, ngunit naramdaman nilang mayroong hindi pangkaraniwang nangyayari. Tumigas ang mukha ni Kevin. Anong sinasabi mo, ganyan talaga ang problemang yan? Opo, alam ko po. Tumango si Ria. Ang original na problema ay malamang na 4 ang coefficient. Pero ang nakasulat po sa pisara ngayon ay may tipo. Kaya sa ganitong estado hindi po ito valid sa matematika. Nagsimulang pakpawisan ang no ni Kevin. Huwag kang magsalita ngang kalokohan. Sinasabi mo lang, yan dahil hindi mo masagutan. Tumaas ang kanyang boses. Nawala ang kanyang kumpiyansang postura. Kung ganun po, pwede po bang kayo mismo ang magpakita ng solusyon, mahinang tanong ni Ria? Sabi niyo po alam ninyo ang sagot. Kung ganun, pakita niyo po ang sagot sa problemang nakasulat dito ngayon. Isang saglit na pakabigla ang gumuhit sa mukha ni Kevin. Ngunit agad itong napalitan ng isang mukhang puno ng kumpiyansa. Sige, kung yan ang gusto mo, ipapakita ko. Inagaw ni Kevin ang tisa. At mabilis siyang naksulat sa bakanteng espasyo sa pisara. Umatras si Ria at nanod. Nanliit ang kanyang nga mata, sinusundan ang bawat galaw ng kamay ni Kevin. Walang tigil ang paggalawang kamay ni Kevin. Mabilis na napuno nga numero at simbolo ang pisara. Para siyang nag-ensayo, walang anumang pag-alinlangan sa kanyang pagsusulat. Sa pinakalikot na hilera, isang matandang lalaki ang tahimik na inayos ang kanyang salamin. Si Professor Arthur Williams. Isang retiradong propesor sa matematika, dinala niya ang kanyang apo at hindi sinasadayang nasaksihan ang pangyayari. Pinanot ni Arthur ng mabuti ang solusyon na isinusulat ni Kevin at pagkatapos ay tumingin siya kay Ria. Ang matang batang yan. Ang mukha ni Ria ay hindi napapakita ng pagkagulat kundi ng katiyakan, para bang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang inaasahan. Isinulat ni Kevin ang huling numero, ayan yan ang sagot. Itinapon niya ang tisa at may pakmamalaking tumingin sa mga manunod. Nakita niyo, makaibigan, ito ang sagot sa pinakamahirap na problema en Hemensa. May masasabi ka pa ba ngayon, tumingin?
si Kevin kay Rhea. Isang mapanuyang tingging. Ngunit hindi ngumiti si Rhea. Sa halip kalmado niyang itinuro ang pisara. Sirang sagot pong, isinulat ninyo. Ano? Ay hindi po sagot sa problemang nasa pisara ngayon. Nagsimulang magbulungan ang mga manonot. Iyan po ay sagot kapag ang coefficient ay 2 hindi 4. Ibig sabihin sagot po iyan sa orihinal na problema bago magkaroon ng typo. Umalinggaw-gaw ang boses ni Rhea sa buwang bulwagan. Hindi niyo po tiningnan ang problemang nakasulat sa pisara habang nagsasagot. Sa halip isinulat niyo lang po ang sagot sa ibang problema na kabisado ninyo. Biglang nanigas ang hangin. Namutla ang mukha ni Kevin. Sa gitnang bahagieng manonot isang babae ang nakbukas ang kanyang laptop. Si Sarah Thompson isang investigative journalist sa edukasyon. Mahigit 2 taon na niyang sinusubaybayan si Kevin. Sa wakas nahuli rin kita. Kumislap ang mga mata ni Sarah. Mabilis siyang nagsimulang mag-record. Nagsimulang mangginig ang mga kamay ni Kevin sa entablado. Kalmado pa ring nakatayo si Rhea. Maliit ang kanyang katawan unit ang kanyang mga mata ay matatag. Ang tingin nakatlong libong, tawa ay nakatuon sa entablado. At naramdaman ng lahat na may malaking nangyayari. Nawalan ng kulay ang mukha ni Kevin, ngunit mabilis siyang nakabawi. Bilang isang taong kumitangang bilyon-bilyon magaling siyang humarap sa krisis. Ha, nakakatawa ka. Pilit na tumawa si Kevin. Ngunit ang kanyang tawa ay pilit. Napansin ngang ilang tao sa manonot ang pakapilit na iyon? Bata, alam mo ba ang sinasabi mo pinabibintangan mo akong alam ko na ang problema nun pa may halong galit ang boses ni Kevin. Ngunit sa likod ng galit na iyon ay may takot. Hindi umatras si Rhea. Hindi po ito bintang. Matematika po ang nagpapatunay nito. Itinuro ang kanyang maliit na daliri ang pisara. Tingnan ninyo po dito. Sa proseso ang solusyon na isinulat ninyo sa bahaging ito. Ipinunto ni Rhea ang isang linya sa formula ni Kevin. Dito dapat ninyong ginamit ang 4 bilang coefficient ng x quadrat pro 2 po ang ginamit ninyo. Alam nyo po ba kung bakit tumahimik ang bulwagan? Lahat ay nakikinig sa mga salita ni Rhea? Dahil ang nasa isip ninyo ay ang orihinal na problema kung saan to ang coefficient. Kaya hindi nyo na malayang iyon ang naisulat ninyo. Butil-butil na pawis ang tumulo sa noo ni Kevin. Nanginginig ang kanyang pulso na may suot na 5 milyong pisong relo. Kalokohan, nakamali lang akong kalkula. Lahat naman ay nakakamali. Opo, tama po kayo. Tumango si Rhea. Maaring pagkakamali lang. Pero ang nakapagtataka po, tumingkad ang tingin ni Rhea. Hindi niyo po tiningnan ni minsan ang problema sa pisara. Habang isinusulat ninyo ang sagot, hindi niyo po tiningnan kahit isang beses ang direksyon ng problema. Lumakas ang bulungan sa mamanonod. Totuba nga, napansin ko rin parang kakaiba. Dahan-dahang tumayo si Professor Arthur. Nagsimula siyang maglakad patungo sa entablado. Isang matandang propesor na 60 taon, nang kasama ang matematika sinasabi sa kanya ng kanyang kutob na tama ang bata. Desperadong sinabi ni Kevin kasi kabisado ko na ang solusyon. Daan-daang beses ko nang nasagutan ang problemang tulad nito. Kung ganun, maari po ba ninyong sagutan ulit, mahinang tanong ni Rhea. Ngayon naman po itong mismong problema sa pisara. Ang problemang may coefficient na 4. Natigilan si Kevin. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Hindi niyo po masagutan, di ba ang boses ni Rhea ay kalmado pa rin. Ngunit ang kalamigan na iyon ay mas lalong nagpatingkat sa kanyang punto. Ang problemang ito ay hindi valid sa matematika. Dahil sa tipo na karon itong kontradiksyon, kaya wala itong sagot. Mabilis na isinulat ni Rhea ang patunay sa pisara. Maliit ang kanyang kamay ngunit sanay siyang humawa ng teaser. Dahil sa kondisyong ito hindi maaring maging 0 ang x.
Ngunit sa susunod na hakbang kailangang maging zero ang x para maging valid ang equation. Ito ay isang kontradiksyon. Napuno nga numero at simbolo ang pisara. Ang patunay ni Ria ay malinaw. Bawat hakbang ay may lohikal na basehan. Nakatayo na si Professor Arthur sa paanan ng hagdan. Tiningnan niya ang pisara sa ibabaw ng kanyang salamin. Sinundan niya ang bawat linya ng patunay ni Ria. Perpekto, itong bata na ito. Humanga si Arthur. Sa 60 taon niyang pagtuturo ng matematika, ngayon lang siya nakakita ng isang bata sa ganitong edad na kayang magbigay ng ganito kalinaw na patunay. Isinulat ni Ria ang huling pangungusap. Kaya naman, ang problemang ito ay walang solusyon. Umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan ang tunog ng pagbaba niya ng tisa. Tulala si Kevin na nakatingin sa pisara. Wala siyang maisip na isagot. Ang matematika ay hindi nagsisinungaling. Perpekto ang patunay ni Ria. Ngunit sir nagsulat po kayo ng sagot sa problemang ito. Itinuro ni Ria ang sagot na isinulat ni Kevin. Isang sagot na hindi naman umiiral. At ginawa niyo po iyon ng walang pag-alinlangan sa loop lang ng ilang minuto. Isa lang po ang posibleng paliwanag dito. Lahat ng tingin ay napunta kay Ria. Alam na ninyo nun pa ang sagot sa orihinal na problema, ang problemang walang tipo. Kaya nasagutan ninyo ito nang hindi man lang tinitingnan ang problema. Nanginginig ang binti ni Kevin. Napahawa siya sa upuan sa tabi ng entablado. Isang lalaki ang biglang tumayo mula sa manonod. Sandali. Ibig sabihin, baniyan ninakaw ni Sir Kevin ang matanong tumayo rin ang isa pa. Imposible na daraya si Sir Kevin hindi nagsisinungaling, ang batang yan gusto niyang ilagay sa alanganin si Sir Kevin nagsimulang makagulo ang mamanonod. May mga kumakampi kay Kevin at may mga nagdududa na. Nabawi ni Kevin ang kanyang katinuan. Hindi siya maaring magpatalo. Makinig kayong lahat, malakas na sigaw ni Kevin. Dinomina ng kanyang boses ang buong bulwagan. Ito ay isang malinaw na paninira, isang kasinungalingan na gawa-gawang batang ito para siraan ako. Itinuro ni Kevin si Ria. Alam niyo ba kung sino ang mga magulang niyan? Siguradong espiya yan mula sa kalabang kumpanya. Ginagamit nila ang isang bata para pabagsakin ako. Nagbago ang mood na mga manunod. May mga tumango sa sinabi ni Kevin. Possible nga. Grabe ang kompetisyon ngayon. Ginamit pa ang bata na pakasama. Namutla ang mukha ni Ria. Naramdaman niya ang mapanuring tingin sa paligid. Ako po? Nangingini ang boses ni Ria. Ito ang unang beses na nakpakita siyang kahinaan. Ang nanay ko po ay isang nurse sa Pilipinas, nagtatrabaho sa ibang bansa. Gabit araw po siyang nagtatrabaho para mapag-aral ako dito. Wala po kaming kinalaman sa kahit anong kumpanya. Ngunit patuloy na umatake si Kevin. Saan ang ebidensya mo? Maniniwala na lang kami sa sinasabi mo. Ibinuka ni Kevin ang kanyang nga braso sa mamanonod. Magkakaibigan, 30 taon na ako sa industriyang ito. Alam niyo ba kung gaano karami sa mga estudyante ko ang nakapasok sa mga premyadong universidad? Libo-libo. Bakit ako mandadaya nakpalakpakan? Ang mga magulang ng madati niyang estudyanta ay sabay-sabay na pumalakpak. Sir Kevin, naniniwala kami sa inyo, nagsisinungaling ang batang yan. Nag-iisa si Ria sa entablado. Pakiramdam niya ay bumuhos sa kanya ang galit ng 3,000 tao. Mukhang napakaliit ng balikat na munting dalagita. Sininyasan ni Kevin ang mga gwardiya. Ilabas niyo ang batang yan. Hindi ko na matiis ang panggugulo niya sa ating lecture. 2 gwardiya ang nagsimulang maglakad patungo sa entablado. Namula ang mga mata ni Ria. Kinuyom niya ang kanyang magkakamao, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang magkakamay. Mamamali po ba ako? Sinabi ko lang po ang totoo. Bakit walang naniniwala sa akin at doon na nga? Sandali, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw mula sa ibabangang entablado. Umaakyat si Professor Arthur sa hagdan. Isang matandang lalaki na may
Suot na kupasing tweed jacket ngunit ang kanyang nga mata ay nakniningning. Ang patunay ngang batang iyan ay perpekto sa matematika. Matigas na sabi ni Arthur. 40 taon akong nagturo ngang matematika sa MIT. Retirado na ako ngayon, ngunit ang aking mata, sa pakilala nga, katotohanan sa matematika, ay nananatiling matalas. Itinuro ni Arthur ang pisara. Tingnan ninyo ang patunay na iyan. Isang 11 anyos na bata ang nagpatunay ng kontradiksyon ng ganun kalinaw. Ito ay tandang isang henyo. Tumahimik ang bulwagan. Ang otoridad ni Arthur ay nagbigay na bigat sa sitwasyon. At ikaw, Kevin. Tumingin si Arthur ng diretso kay Kevin. Ang sagot na isinulat mo ay malinaw na sagot sa ibang problema. Hindi ito nagkataon lang. Isang pagkakataon na imposible sa matematika. Nanlisik ang mukha ni Kevin. Sino ka para sabihin yan? Ako si Arthur Williams. Kalmadong pagpapakilala ng matandang propesor. Nagbulungan ang mga manunod. Arthur Williams. Isang alamat sa mundo nga matematika. Lalong namutla ang mukha ni Kevin. Tumingala si Ria kay Arthur. Hindi niya kilala ang matandang lalaki ngunit naramdaman niya ang kabaitan sa kanyang nga mata. Ngumiti si Arthur kay Ria. Magaling iha. Ipinagmamalaki ko ang tapang mong hindi umatras sa harap ngang katotohanan. Isang butil ng luha ang tumulo mula sa mata ni Ria. Ngunit hindi ito dahil sa lungkot, dahil ito sa ginhawa. Nangingini ang mga labi ni Kevin. Sa harap ng pangalang Arthur Williams nawalan ng saysay ang kanyang maningning na karera. Ngunit hindi pa siya sumusuko. Professor Arthur, iginagalang ko po kayo pro. Pilit na ngumiti si Kevin. Ito po ay isang hindi pagkakaunawaan. Nakamali lang po akong kalkula. Sa 30 taon kong karera hindi ba pwedeng makamali kahit isang beses lang? Pagkakamali tinaas ni Arthur ang kanyang kilay. Kung ganun sagutan mo ngayon ang problemang iyan, ang problemang may coefficient na 4, nawala ng kulay ang mukha ni Kevin. Hindi mo masagutan, di ba? Lumamig ang boses ni Arthur. Dahil ang problemang iyan ay impossible talagang sagutan. Tulad ng pinatunayan ng batang ito, naksimulang makbaho ang mudong bulwakan. Ang nga tingin ng pagdududa ay napunta kay Kevin. Tinitigan ni Kevin ang pisara. Kailangan niyang gumawa ng paraan, ngunit blanko ang kanyang isipan. Pinagtaksilan siya ang matematika. O mas tamang sabihin siya ang nagtaksil sa matematika. Nga kaibigan, kumalma po kayo. Despradong sabi ni Kevin. Ito ay isang sapwatan. Isang pagtatangka para siraan ang aking pangalan. At doon isang babae ang biglang tumayo mula sa gitnang bahagi, si Sarah. Hawak niya ang kanyang laptop. Sapwatan, sabi mo, Mr. Kevin, umalingaw-ngaw ang boses ni Sarah sa bulwagan. Ako si Sarah Thompson, isang investigative journalist sa edukasyon. 2 taon na kitang iniimbestigahan. Tumigas ang mukha ni Kevin. Alam ko kung paano mo binuo ang maningning mong karera. Alam ko rin na nagbibigay ka ng malaking suhol sa mga guro, sa mga premyadong pribadong eskwelahan sa Boston para makuha ng maga ang mga exam questions. Nakahulo ang bulwakan. Ano? Totoo ba yan? Itinaas ni Sarah ang screen ng kanyang laptop. Narito ang ebidensya. Isang email na ipinadala mo kay James Lee, isang guro sa matematika sa Phillips Academy. Pakisuyo ang matanong para sa mock exam sa susunod na buwan. Yung 50,000 sa parehong account ko ipapadala. Nakasulat? Yan dito. Nanlaki ang gamata ni Kevin. Peke yan, peke ang email. Na yan peke, kung ganun peke rin ba ito nakpakita si Sarah ng ibang screen. Isang bank transaction record. Isang record ng pagpapadalang ang pera mula sa panggalan ni Kevin Harrison kay James Lee. Sa nakalipas na 3 taon, umabot sa $620,000.
may 35 milyong piso. Nakbulungan ang makamanunod. Ang bulungan ay lumakas at naging kaguluhan. Natumba si Kevin. Napahawak siya sa rehas sa gilid ng entablado. Ito. Nanginginig ang kanyang boses. Nawala na ang kanyang kayabangan. Patuloy na nagsalita si Sarah. Hindi lang si James Lee. Pati si Susan Park ng Phillips Exeter Academy, si David Choi ng Groton School, lahat sila tumanggap ng pera mula sa'yo kapalit ng matanong. Mabilis na nag-type si Sarah sa kanyang laptop. At ang problemang ito ngayon ganun din. Isa ito sa mga inaasahang tanong para sa entrance exam ng Phillips Academy sa susunod na taon. Nakuha mo na ang orihinal na kopya. Nawalan ng lakas ang ngabinti ni Kevin. Napaupo siya sa sahig. Ngunit ang file na natanggap mo ay may tipo. Pinalaki ni Sarah ang screen. Nakamali si James Lee sa peg and quote ng isang coefficient nang ipinadala niya ang file. Ang 2 ay naging 4. Tahimik na tumango si Rhea. Lahat ng piraso ay nagtutugma. Kaya ang problemang may tipo ang nizula mo. Sa pisara gayon at may kampiyansa mong isinula ang sago sa orihinal na problema na kabisado mo. Tumingin si Sarah kay Kevin. Ikaw mismo ang lumihan ng ebidensya ng iyong pandaraya. Sumabog ang galit ng maamanonod. Manloloko, ibalik mo ang binayat namin, tumawag kayo ng pulis. Nagsimulang tumayo ang magalit na magulang. May mga sumisigaw sa entablado, may mga umihinghi ng refund. Nakaupo si Kevin sa sahig na kayuko. Ang imperyong binuo niya sa loob ng 30 taon ay gumuho sa isang iglap. Tahimik na pinanut ni Rhea ang eksena. Magulo ang kanyang damdamin. Mas nangingibabaw ang pait kaysa sa saya ang tagumpay. Bakit nagsisinungaling ang nga tao? Ang nga numero ay hindi nagsisinungaling. Inilagay ni Professor Arthur ang kanyang kamay sa balikat ni Rhea. Magaling ang ginawa mo, iha. Tama ang ginawa mo. Pero, mahinang sabi ni Rhea. Naawa po ako sa kanya na ganito ang kinahinatnan niya. Tiningnan ni Arthur si Rhea nang may kabaitan. Mabuti ang iyong puso. Ngunit tandaan mo, nilokong taong iyan ang libu-libong bata. Kumita siya sa masamang paraan at inagaw ang pagkakataon ng nga batang nagsisikap. Tumango si Rhea. Biglang bumukas ang pinto sa likuran ng bulwagan. Pumasok ang nga pulis. Mukhang may tumawag na. Mr. Kevin Harrison, umakyat. Ang isang pulis sa entablado. Inaanyayahan ka naming sumama sa amin dahil sa mga kasong pandaraya at panunuhol. Hindi sumagot si Kevin. Nakayuko lang siya. Hinawakan ng pulis ang braso ni Kevin. Ang 5 milyong pisong relo ay huling kumislap sa ilalim ng ilaw. Habang pababa si Kevin sa entablado, sinulyapan niya si Rhea. May galit sa kanyang nga mata. Ngunit hindi umiwas si Rhea. Nang may labas, si Kevin nakahulo ang bulwakan. Naktinginan ang mga magulang naguguluhan. Paano na ang exam namin ngayong buwan? Makukuha ba natin ang refund? Kailangan na nating maganap ng ibang tutor. Umakyat si Sarah sa entablado. Lumapit siya kay Rhea, lumuhod para maging kapantay niya. Ang ginawa mo ay kahanga-hanga. Isang bagay na mahirap gawin kahit nga mga matatanda. Nahihiyang ngumiti si Rhea. Sinabi ko lang po na mali ang matematika. Iyan mismo ang tapang. Hinaplos ni Sarah ang buhok ni Rhea. Mukhang madali ang magsabi ng totoo, pero kapag lahat ay laban sa iyo, napakahirap gawin iyon. Lumapit din si Professor Arthur. Iha, anong pangalan mo? Rhea Santos po. Rhea Santos. Inulit ni Arthur ang pangalan. Tandaan ko yan. Pagkatapos nga araw na ito, maraming tao ang makakaalala sa pangalan mo. Hindi masyadong naintindihan ni Rhea ang ibig sabihin nun. Ang nasa isip lang niya ay masaya siyang natapos na ang lahat. Nagsimulang kumislap ang mga camera flash mula sa manonood. Dumating ang reporter. Nasilaw si Rhea.
at tinakpan ang kanyang mukha. Sandali hinarang ni Sarah ang reporter. Bata pa siya. Mamaya na ang interview. Inalalayan ni Sarah Syria papunta sa likod ng entablado. Sumunod din si Professor Arthur. Sa isang tahimik na lugar sa likod ng entablado, naupo si Ria sa isang upuan at bumuntong hininga. Nang mawala ang kabanawalan ng lakas ang kanyang buong katawan, gusto mo ng tubig inabutan? Siya ni Sarah ng isang bote ng tubig. Nagpasalamat si Ria at uminom. Malamig na tubig ang dumaloy sa kanyang lalamunan. Ria naupo. Si Arthur sa tabi niya. Ang patunay na ipinakita mo kanina ay napakagaling. Bihira ang batang kasing edad mo na may ganyang lohikal na pag-isip. Salamat po, Lolo. Nahihiyang sagot ni Ria. Anong gusto mong pag-aralan sa hinaharap? Gusto ko, papong mag-aral ng matematika. Napakaganda po nga peten na nabubunga. Numero. Kumislap ang ngamate ni Arthur. Maganda yan. Tutulungan kita. Maari kitang ipakilala sa mga magagandang programa. Nagliwanag ang mukha ni Ria. Biglang tumunok ang telepono sa kanyang bag. Ang kanyang ina. Agad na sinagot ni Ria ang tawag. Maria, ana, okay ka lang ba kumakalat sa internet ang video mo? Nanginginig ang boses ng kanyang ina. Opo, ma-okay lang po ako. Nagawa ko po. Bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Ria. Mamagaling po ba ako? Siyempre, anak, napakagaling mo, ipinamamalaki ka ni Mama. Umiya din ang kanyang ina. Mahigpit na hinawakan ni Ria ang telepono habang kausap ang kanyang ina. Makalayo man sila, ang kanilang nga puso ay makalapit. Sa labas ng bulwagan, nagpapatuloy pa rin ang kaguluhan. Ngunit sa maliit na espasyo sa likod ng entablado, nakaramdam si Ria ng kapayapaan. Nagtagumpay ang katotohanan. Nang gabing iyon, nakaupo si Ria sa kanyang maliit na inupahang kwarto, nakatingin sa labas ngang bintana. Kumikinang ang nga ilaw ng Boston sa gabi. Ngunit magulo ang kanyang isipan. Patuloy na tumutunog ang kanyang telepono. Nga hindi kilalang numero. Nga reporter. Mga taga-TV station, kahit mga publisher ay tumatawag. Pinatay ni Ria ang kanyang telepono. Pagod na pagod siya. Kinabukasan, pagdating ni Ria sa eskwelahan, iba na ang pakiramdam. Nagbubulungan ang nga bata habang nakatingin sa kanya. Ziya yan yung nakpabaksak. Kay Sir Kevin, napanood mo ba ang video pero hindi ba't medyo mayabang siya? Yumuko si Ria at pumunta sa kanyang upuan. Tahimik siyang naupo tulad ng dati. Sa oras ng tanghalian sa kafeterya, ilang bata ang lumapit sa kanya. Hoy, dahil sa'yo hindi na-refund ng nanay ko ang bayad namin, $10,000 ang binayad namin sa klase ni Sir Kevin, sabi ng isang batang babae na blonde. Sorry, mahinang sabi ni Ria. Sorry, may babalik ba ang? Sorry mo ang pera. Ang selfish mo. Sabi ngang isa pang bata. Hindi nakapagsalita si Ria. Mabigat ang kanyang dibdib. Ngunit biglang may sumingit. Teka lang, isang kaklase niya, si David. Walang kasalanan si Ria. Ang may kasalanan ay si Kevin naman, loloko. Anong pakialam mo, inis na sabi ng blonde na babae. May pakialam ako. Sinabi lang ni Ria ang totoo. Mali ba yon? Tumayo si David sa tabi ni Ria. Tinalikuran sila ang blonde na babae kasama ang iba pa. Okay ka lang, tanong ni David. Oh, salamat. Bahagyang ngumiti si Ria. Ang ginawa mo ay asti, matapang ka. Gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Ria dahil sa sinabi ni David. Samantala, tuluyan nang gumuho ang buhay ni Kevin. Sa loob ng selda, nakasandal si Kevin sa malamig na pader. Ang dati maningning na custom suit ay napalitan ng kulay kahel na damit ng preso. Dinalaw siya ngang kanyang abogado. Mr. Harrison, hindi maganda ang sitwasyon. Inilatag ng abogado ang mga dokumento. Ang online lecture company ay nagsampa ang kaso para sa 300 milyong pisong breach of contract at 10,000 apektadong
magulang, ang naghahanda ng class action lawsuit. Namutla ang mukha ni Kevin, 10,000 opo. Bawat isa ay humihingi ng average na 90,000 piso. Ang kabuuan ay 900 milyong piso. Nanginginig ang nga kamay ni Kevin. Kung ganun, bangkarote na ako. Kahit ibenta mo lahat ng ari-arian mo, wala pa sa 10% ang mababayaran mo. Malamig at formal ang boses ng abogado. Yumuko si Kevin. Tumulo ang kanyang ngaluha. Hindi ko akalain na mangyayari ito sa akin. Nanginginig ang kanyang boses. Ang lahat ng pinahirapan niya sa loob ng 30 taon ay naglaho sa loob lang ng 3 araw. Sa parehong oras sa opisina ni Sarah. Nakaupo si Sarah sa harap ng kanyang laptop nagsusulat ng artikulo. Mabilis na gumagalaw ang kanyang nga daliri sa keyboard. Isang malaking eskandalo ang yumanik sa sistema ng edukasyon sa Amerika isiniwalat ng isang 11 taong gulang na batang babae. Isinulat ni Sarah ang pamagat at sandaling huminto. Naalala niya ang mukha ni Ria. Alam kaya nga, batang iyon ang laki nga, nagawa niya, ngumiti si Sarah. Ang kasong 2 taon niyang sinubaybayan ay nagbunga na. Ngunit ang tunay na bayani ay hindi siya kundi ang munting dalagita. Tumunok ang telepono ni Sarah. Ang kanyang editor. Sarah, ang galing mahigit 10 milyon na. Ang views ng article mo pinag-usapan sa buong mundo talaga po o mahanda ka ng follow-up article. Kaya mo bang kumuha ng exclusive interview? Susubukan ko po. Ibinaba ni Sarah ang telepono at nag-isip. Ayaw na niyang guluhin pa si Ria. Ngunit gustong mundo na marinig ang kwentong ito. Ilang araw ang lumipas lalo pang lumaki ang epektong kaso. Isinakdal ngang prosekusyon si Kevin at ang magurong kasapwat niya. Si James Lee ng Phillips Academy, si Susan Park ng Exeter, si David Choing Groton, lahat ay inaresto dahil sa panunuhol. Nagimbal ang mga premyadong pribadong paaralan. Nagalit ang mga magulang at nagpatawag ng emergency meeting ang Board of Directors. Ito ay isang malaking isyu na nakasira sa reputasyon ng ating paaralan. Hinampas ng chairman ang mesa. Agad natanggalin ang magurong sangkot at gumawa ng mahabang para hindi na ito maulit. Yumuko ang prinsipal. Pamanging po. Agad po kaming gagawa ng asyong. Nagagulo hingang tutorial center sa buong gibansa. Nagsimula ang investigasyon sa mga tutor na kahinahinala tulad ni Kevin. Nagbuo ang Department of Education ng isang special audit team. Lumipas ang 1 buwan. Sinikap ni Ria na manatiling tahimik ang kanyang buhay. Ngunit hindi ito madali. Nakikilala na siya sa eskwelahan at kahit sa kalye. Isang araw dinalaw siya ni Professor Arthur. Ria, may maganda akong balita. Inabutan ni Arthur si Ria ng isang sobre. Binuksan ito ni Ria. Isang imbitasyon. World Youth Mathematics Olympiad. Oh, isang pagtitipon ng math prodigy mula sa buong mundo. Inirekomenda kita. Nanlaki ang mamata ni Ria. Ako po ang patunay na ipinakita mo ay may sapat na halaga sa akademya. Gusto kang makita ng mundo. Mahigpit na hinawakan ni Ria ang imbitasyon. Kumakabog ang kanyang dibdib. Kailangan ko pong tanungin ang nanay ko? Siyempre. At ito pa, naglabas si Arthur na isa pang sobre. Isang scholarship. Isang foundation ang nagalok na sagutin ang iyong tuition at magagastusin. Para hindi na mahirapan ang nanay mo. Namuo ang luha sa magamata ni Ria. Talaga po o karapat-dapat ka. Hindi na napigilan ni Ria ang kanyang luha. Luhang kaligayahan. Nang gabing iyon na video call si Ria at ang kanyang ina. Manakakuha po ako ng scholarship. Nagliwanag ang mukha ng kanyang ina sa screen. Talaga ang galing-galing naman ng anak ko. Hindi na po kailangang magtrabaho ni mama sa gabi. Nasolusyonan ko na po lahat. Buwang pagmamalaking sabi ni Ria. Umiyak na natatawa ang kanyang ina.
Ria anak ipinakmamalaki ka talaga ni Mama. Dahil sa tapang mo. Lagi niyo pong sinasabi na dapat maging matatak sa harap ngang katotohanan. Oh, at tinupad iyon ng anak ko. Matagal silang nag-usap. Makalayo man ang kanilang nga puso ay konektado. Samantala nagsimula ang paglilitis ni Kevin. Sa korte nakaupo si Kevin, mukhang pagod at miserable. Ang dating nagniningning niyang mga mata ay malabo na. Binasa ng hukumang hatol. Ang akusadong si Kevin Harrison ay napatunayang nakasala sa mga kasong pandaraya panunuhol at breach of trust at hinahatulan ng 7 taong pakakakulong. Bumaksak ang balikat ni Kevin. Inuutusan din siyang makbayad ng kabuuang 1.2 bilyong piso bilang danyos sa mga biktima. Pumalo ang martilyo. Yumuko si Kevin. Tapos na ang lahat. Sa labas na korte na si Kavan, ang makamakulang. Nagtagumpay ang hustisya, dapat parusahan ang manloloko kinunan ni Sarah ang eksena. Ito na ang kanyang huling artikulo. Gabi na. Nakaupo si Ria sa tabing ng bintana, nagsasagot ng math problems. Ang nga numero ay bumubuong ang magagandang pattern sa kanyang isipan. Tumunok ang kanyang telepono. Si David. Ria, gusto mo bang kumain ng ice cream bukas, libre ko? Sige, gusto ko yan. Nakangiting sagot ni Ria. Pakababa ngang telepono bumalik si Ria sa pagsasagot. Ang numero ay tapat pa rin. Hindi na sisinungaling. Gusto iyon ni Ria. Sa labas ngang bintana, tanaw ang kalangitan ng Boston sa gabi. Kumikinang ang nga bituin. Huminga ng malalim si Ria. Isang bagong simula. Kapayapaang nakamit dahil sa pagsasabingang totoo. Lumipas ang 3 buwan. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Ria. Sa eskwelahan wala nang nagbubulungan. Sa halip may ilang bata na nagpapaturo pa sa kanyang matematika. Ngunit ang mundo ay nakatutok. Pahing sa kanya. Isang Sabado nang umaga nakatanggap si Ria ng sulat. Isang makapal na sobre. Ang nagpadala ay ang World Mathematical Olympiad Committee. Binabati ka namin sa iyong pagkakapasok sa finals ng World Youth Mathematical Olympiad. Nanginginig ang kamay ni Ria. Nakapasa siya sa qualifying round. Ang finals ay gaganapin sa Geneva, Switzerland pagkatapos ang 3 buwan, makinuha ni Ria ang kanyang telepono. Ngunit nang tingnan niya, ang oras hating gabi na sa Pilipinas. Malamang ay nasa night shift ang kanyang ina. Nagpadala si Ria ng mensahe. Mapasok po ako sa World Competition Finals. Mabilis ang reply. Ang galing ng anak ko, susuportahan ka ni Mama. Mahal kita. Mahigpit na hinawakan ni Ria ang telepono. Punong-puno ng saya ang kanyang puso. Nang hapon ding iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang nag-aral, si Ria sa library, isang hindi kilalang lalaki ang lumapit sa kanya. Isang lalaking nakasweet na sa 40 haze. Ikaw ba si Ria Santos? Opo. Bakit pumaingat na tanong ni Ria? Ako si Mark Johnson, abogado ni Kevin Harrison. Inabot ng lalaki ang kanyang business card. Tumigas ang mukha ni Ria. Gusto kang makausap ngang kliyente ko? Ayoko po, matigas na sabi ni Ria. Sandali lang, pakinggan mo muna. Gusto talagang humingi ngang tawad ni Mr. Harrison. Pakiusap kahit isang beses lang. Sabi ko pong ayoko. Lumakas ang boses ni Ria. Napatingin ang mataw sa library. Bumuntong hininga ang abogado. Sige. Pero pakibigay na lang ito sa kanya. Inabot niya ang isang sobre. Sulat ito mula kay Mr. Harrison. Basahin mo muna bago ka magdesisyon. Nagalinlangan si Ria. Ngunit sa huli tinanggap niya ang sobre. Yumuko ang abogado at umalis. Matagal na tinitigan ni Ria ang sobre. Bubuksan ko ba o hindi, nag-alangan siya. Sa huli inilagay ni Ria ang sobre sa kanyang bag. Ayaw pa niyang basahin. Nang gabing iyon hindi makatulog si Ria. Iniisip niya ang sobre. 2:00 madaling araw bumangon si Ria at kinuha ang sobre.
Dahan-dahan niyang binuksan. Salop may isang sulat na punong-puno ang sulat kamay. Para kay Ria, wala akong karapatang humingi ng iyong kapatawaran. Ngunit nais kong magsorry ng buong puso. Nung araw na itinaas mo ang iyong kamay, binaliwala kita. Minamaliit kita dahil isa kang maliit at mukhang mahirap na dalagitang Asyano. Iyon ang una kong pagkakamali. Sa lupngang 30 taon naktayo ako ngang isang tore ngang kasinungalingan. Nagsimula ito sa maliit na pagsisinungaling. Dinagdagan ko ng kaunti ang grado ng isang estudyante. Nang magtagumpay iyon gumawa akong mas malalaking kasinungalingan. Nagsimula akong kumuha nga, matanong ng maaga. Pumasok ang pera. Sumunod ang katanyagan. Nalasing ako sa tamis nito. Hindi ko na napigilan. Ngunit ikaw huminto ka. Sinabi mong mali ang manumero. Sa sandaling iyon, natakot ako. Natakot akong gumuho ang lahat ng pinahirapan ko. Kaya inatake kita. Inapi ko ang isang bata. Ngayon naisip ko kung gaano ako naging duwag. Dito sa kulungan marami akong naging realisasyon. Ang mabuhay na sinira ko. Ang mga estudyante at magulang na nagtiwala sa akin lahat sila ay pinagtaksilan ko. 11 ka palang pero mas matapang ka kaysa sa akin. Dahil mayroon kang tapang na sabihin ang totoo. Ngayon nawala na sa akin ang lahat. Pera, katanyagan, kalayaan. Ngunit may isang bagay akong natutunan. Ang bigat ng katotohanan. Nagpapasalamat ako sa'yo. Dahil pinigilan mo ako. Bago pa ako makasira ng mas maraming bata, pakiusap gamitin mo ang iyong talento sa tamang paraan. Huwag kang tumulat sa akin. Kevin Harrison matapos basahin ang sulat umiyak si Ria. Hindi galit hindi saya, kundi isang makahalong emosyon. Masamang tao si Kevin, ngunit ngayon nagsisisi siya. Hindi niya alam kung totoo ito ngunit ang sulat ay parang totoo. Tiniklop ni Ria ang sulat at inilagay sa drawer. Nagpasya siyang hindi na mag-reply. Ngunit parang gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Kinabukasan nakipakita si Ria kay Professor Arthur. Lolo nagpadala po ang sulat si Kevin. Talaga anon. Sabi kinuwento ni Ria ang nilalaman ni sulat. Tumango si Arthur. Ang matao ay maaring magbago. Ngunit hindi nito mabubura ang nakaraan. Ganon din po ang tingin ko. Sabi ni Ria. Kailangang pabayaran ni Kevin ang kanyang kasalanan. Pero hindi ko na po siya kasusuklaman. Kakalimutan ko na lang po siya. Matalinong desisyon yan. Hinaplos ni Arthur ang buho ni Ria. Halika mahanda na tayo para sa Olympiad. 3 buwan na lang. Opo nagliwa na ang muha ni Ria. Mula noon ibinuhos ni Ria ang kanyang oras sa paghahanda para sa Olympiad. Nahanda si Professor Arthur nga espesyal na problema para sa kanya, ngunit muli siyang sinubok ngang mundo. Isang araw sa bulletin board ng eskwelahan may isang kakaibang post. Ria Santos, tigilan mo na ang pagpapanggap na bayani. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang napinsala dahil sa'yo isang anonymous na post? Nanlamig ang buong katawan ni Ria nang makita ito. Kinabukasan mas marami pang post ang lumitaw. Attention seeker, si Ria dahil sa kanya nasayang ang binayad namin. May isang taong sistematikong nambubuli kay Ria. Natakot nang pumasok si Ria. Sa tuwing dadaan siya sa pasilyo naririnig niya ang ngabulungan. Tumakbo si David palapit. Ria, okay ka lang u? Tumango si Ria ngunit nanginggilit na ang kanyang ngaluha. Sinong gumagawa nito? Napakadua galit, nasabi ni David. Sasabihin ko sa principal. Huwag na okay lang. Pilit na ngumiti si Ria. Ngunit hindi siya okay. Gabi-gabi siyang binabangungot. Ma, panaginip kung saan tinuturo siya nga matao. Pagkalipas ng 1 linggo hindi na niya kinaya. Magusto ko na pong tumigil sa pag-aral. Nagulat ang kanyang ina sa video call. Anak, anong nangyari? Umiya na ikinuwento ni Ria ang lahat. Ang mapos ang mabulungan ang pambubuli.
Tumigas ang mukha ng kanyang ina. Ria anak pupunta ako diyan. Huwag na po ma. Kailangan niyong magtrabaho. Walang mas importante kaysa sayo. Matigas ang boses ng kanyang ina. Pakalipas ng 4 na araw dumating ang kanyang ina sa Boston. Sa airport nang makita ni Ria ang kanyang ina humagulgol siya. Ma, tahan na anak. Nandito na si mama. Mahigpit na niyakap ng kanyang ina si Ria. Kinabukasan pumunta ang kanyang ina sa eskwelahan. Sa opisina ng principal matigas na sinabi ang kanyang ina, ang anak ko ay gumawa ng tama bakit siya, binubuli na gulat ang principal. Paumanhin po, hindi po namin alam. Agad po naming iimbestigahan. Hindi sapat ang investigasyon. Gumawa kayo ng hakbang para hindi na maulit. Nanginginig ang boses ng kanyang ina ngunit matatak. Yumuko ang prinsipal. Masusunod po, nagbatawag ng emergency meeting ang eskwelahan. Gumawa sila ng anti-bullying program. Ipinagbawal ang mga anonymous na post. Pakalipas ngang 1 linggo nagbago ang punwiki sa eskwelahan. Inalagaan ng mga guro si Ria. Hindi na rin siya binastos ng mga bata. Nanatili ang kanyang ina sa tabi niya sa loob ng 2 linggo. Bago siya bumalik sa Pilipinas nagkaroon sila ng isang mahaba at tahimik na pag-usap. Ria anak minsan mahirap gawin ang tama. Pero sa huli laging mananaig ang liwanag. Mahindi na po ako takot. Dahil nandiyan po kayo. Oh anak, laging nasa panik mo si mama. Nagyakapan sila ng mahigpit. Ang pagsasabing toto ay isang malungkot na laban. Ngunit hindi isa si Ria. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Gumigising si Ria ng alasay ng umaga para magsago ng math problems. Ang madating tanong sa Olympiad na inihanda ni Professor Arthur. Mahirap ngunit masaya. Sa tuwing makakatuklas siyang pattern kumakabok ang kanyang dibdib. 1 linggo na lang bago ang Olympiad. Natanggap ni Ria ang kanyang plane ticket papuntang Switzerland. Sinagot ng Scholarship Foundation ang lahat ng gastusin. Makakasama rin niya ang kanyang ina. Bago umalis dinalaw siya ni Professor Arthur. Handa ka na ba o pololo? Gagawin ko po ang lahat. Malapat nang ngumiti si Ria. Hindi mahalaga ang resulta. Ang mahalaga ay mag-enjoy ka. Ang matematika ay hindi kompetisyon kundi isang pagtuklas. Opo, naiintindihan ko po. Naglabas si Arthur ng isang maliit na kahon. Ito ang natanggap ko noong kasing edad mo ako. Sa loob ng kahon may isang lumang fountain pen. Gamit ang pen na ito ginugol ko ang buong buhay ko sa matematika. Ngayon sa iyo na ito. Nanlaki ang mata ni Ria. Talaga po isang napakahalagang bagay. Mas magagamit mo ito ng maayos. Sumulat kang magagandang patunay. Maingat na tinanggap ni Ria ang fountain pen. Mabigat at mainit. Salamat po lolo. Walang anuman. Ipinagmamalaki kita. Kinabukasan pumunta si Ria at ang kanyang ina sa airport. Sa loop ngang eroplano. Nakatingin si Ria. Sa labas ngang bintana. Sumisikat ang araw sa ibabaw nga ulap. Parang isang bagong simula. Ma, kinakabahan po ako. Kaya mo, yan anak. Magtiwala ka sa sarili mo. Mahigpit na hinawakan ngang kanyang ina ang kamay ni Ria. Pagkatapos ngang 12 oras na biyahe nakarating sila sa Geneva. Paglabas ng airport sumalubong sa kanila ang malamig na hangin. Ang hangin sa Switzerland ay sariwa at malinis. Isang sasakyan mula sa organizer ang naghihintay sa kanila. 30 minuto ang bayahe papunta sa hotel. Pagdating sa hotel puno ang lobby. Puno nga kabataan mula sa buong mundo at kanilang nga pamilya. Wow, namang Ria. Iba't ibang wika ang maririnig. Pagkatapos mag-check-in pumasok sila sa kwarto. Mula sa bintana tanaw ang Alps. Ang nga taluktok na nababalutan ng niebe ay napakaganda. Ria anak bukas na ang opening ceremony. Magpahinga ka muna ngayon. Opo ma. Ngunit hindi makatulog si Ria. Halo-halong kaba at pananabik. Kinabukasan ginanap ang opening ceremony.
Sa isang malaking convention hall, nagtipon ang 600 na kalahok. Pumasok ang mabatang may hawak na watawat ng kani-kanilang bansa. Dala ni Ria ang watawat ng Pilipinas. Punong-puno ng pagmamalaki ang kanyang puso. Umakyat ang host sa entablado. Maligayang pagdating sa lahat ng nakmula sa 75 na bansa sa buong mundo umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan. Ang kompetisyong ito ay tatagal nga 4 na araw. Ipakita ninyo ang inyong husay at talento. Nagsimula ang opening performance. Napuno ngang musika mula sa orkestra ang buong hall. Tumingin si Ria sa paligid. Lahat ay may nagniningning na mga mata. Mga batang nakmamahal sa matematika. Pagkatapos ngang opening ceremony in-announce ang unang exam. Bukas ng alas 9 ng umaga magsisimula ang unang round, 6 na problema 4 na oras. Nakbulungan ang makalahok, ramdam ang tensyon. Nang gabing iyon nak-review si Ria sa kanilang kwarto. Tahimik na nagbabasa ang kanyang ina sa tabi niya. Mamagagawa ko po kaya siyempre anak. Napatunayan mo na yan. Tulad nung tinalo mo si Kevin. Tumango si Ria. Naalala niya ang araw na iyon. Ang sandaling naksalita siya ng totu sa harap ng 3,000 tao. Ano pa bang mas nakakatakot kaysa doon nagkaroon ng lakas ng loob si Ria? Kinabukasan sa examination hall. Sa isang malawak na hall, nakahanay ang mga mesa. Bawat mesa ay may numero. Hinanap ni Ria ang kanyang pwesto at naupo. Malakas ang kabo ng kanyang dibdib. Ipinamahagi ng proctor ang mga test paper. Magsisimula tayo na eksaktong alas 9 ba. Huwag mo nang buksan ang test paper. Ang tunog ng orasan ay parang napakalakas. Tik, ta, tik, ta. Simula na sa hudyat ng proctor binuksan ni Ria ang test paper. Unang problema, isang number theory problem. Dahan-dahang binasa ni Ria ang tanong. Pwede kong gamitin dito ang application ng Euclidean algorithm. Inilabas ni Ria ang fountain pen na bigay ni Professor Arthur. Nagsimula siyang isulat ang patunay sa answer sheet. Natural ang galaw ang kanyang kamay. Dumaloy ang mga numero at simbolo, lumipas ang 1 oras. Nasagutan ni Ria ang una at ikalawang problema. Ang ikatlong problema ay geometry, isang komplikadong hugis. Sa kanyang isipan pinaikot-ikot niya ang hugis. In-imagine niya ito in 3D. At dun nakita niya ang isang nakatagong pattern. Kung guguhit ako nga, auxiliary line dito. Mabilis na gumalaw ang kanyang lapis. 2 oras na, nasagutan na niya hanggang sa ika-4 na problema. Nang makita niya ang ika-5 problema, sandali siyang huminto. Mahirap. Isang uri ng problema na hindi pa niya nakita. Huwag kang magpanik. Isip-isip lang. Huminga ng malalim si Ria. Muli niyang binasa ang tanong. Bawat salita ninamnam niya. At doon, nakita niya ang isang clue. Isang problemang kailangang pagsamahin ang combinatorics at probability. Ganito ang approach. Muli niyang kinuha ang pen. 3 oras na. Natapos niya ang ika-5 problema. Huling problema. Ang pinakamahirap. Binasa ni Ria ang tanong ng paulit-ulit. Komplikado. Halo-halo ang iba't ibang larangan. 40 minuto na lang ang natitira. Nag-focus si Ria. Nawala ang ingay sa paligid. Manumero lang ang nakikita niya. At biglang, may kumislap. Mapapatunayan ko ito gamit ang induction. Mabilis na gumalaw ang kamay ni Ria. Base case inductive. Hypothesis inductive step. Perpektong nakduktong ang lohika. Isinulat niya ang huling pangungusap. Kaya naman. Ito ay totu para sa lahat ng natural numbers n. Tapos na. Ibinaba niya ang pen at sinuri ang kanyang sagot. Sinigurong walang mali. Oras na. Umalingaw ang boses ng proctor. Ipinasa ni Ria ang kanyang sagot. Nawalan ng lakas ang kanyang buong katawan.
Paglabas niya ngal naghihintay ang kanyang ina. Kamusta ginawa ko po ang lahat? Nakangiting sagot ni Ria. Kung ganun sapat na yan. Gutom ka na, kain na tayo. Hinawakan ng kanyang ina ang kamay ni Ria. Gabi na. Sa restaurant ng hotel na kilala ni Ria ang ibang makalaho. Isang lalaki mula sa India, isang babae mula sa Brazil, isang kambal mula sa Germany, lahat ay masayang nag-usap tungkol sa matematika. Ilang problema ang nasagutan mo? Tanong ng babae mula sa Brazil. 6 po. Wow, ang galing, ako 5 lang. Nag-share sila ng solusyon sa isa't isa. Makakalaban sila ngunit makakasama rin. Nagustuhan ni Ria ang punugi. Iba ito sa lecture ni Kevin. Dito lahat ay purong nagmamahal sa matematika. Natapos din niya ng maayos ang ikalawang araw ng exam. Ang ikatlong araw ay pahinga. Nahanda ang organizer ng tour sa Alps. Sumakay sila ng cable car papunta sa tuktok. Isang malawak na tanawin ng mabundok na nababalutan ng niyebe. Wow, ang ganda namang si Ria. Ngumiti rin ang kanyang ina. Ria, anak, mas mataas ka pa kaysa diyan dahil sa iyong tapang at talento. Mahigpit na niyakap ni Ria ang kanyang ina. Huling araw ang awarding ceremony. Kinakabahang naupo si Ria. Nagsimulang mag-announce ang host. Mga nanalong bronze medal. Maraming pangalan ang tinawag. Masayang umakyat sa entablado ang mga bata. Mga nanalong silver medal. Bumilis ang tibok ng puso ni Ria, at ang gold medal ay para sa isang sandaling katahimikan. Ria Santos ang Pilipinas, biglang nabingi si Ria. Naging malabo ang kanyang paligid. Niyugyok siya ang kanyang ina. Ria, anak, pangalan mo, tulirong tumayo si Ria. Nanginginig ang kanyang gabinti. Naglakad siya papunta sa entablado. Bawat hakbang. Pag-akyat niya sa entablado, isinabit sa kanyang lig ang gintong medalya. Mabigat ngunit mainit. Mula sa manonood, umiyak na pumapalakpak ang kanyang ina. Umiyak din si Ria. Luhang kaligayahan. Sinabi ng host si Ria Santos, ang pinakabatang gold medalist. Sa edad na 11 nakakuha siya ng perpektong score. Umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan. Tinanggap ni Ria ang tropeo. Isang nakniningning na tropeo. Sa sandaling iyon napagtanto ni Ria. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Ang katotohanan ay laging lalabas. At ang tapang ay may gantimpala. Sa entablado malapat na ngumiti si Ria. Habang bumababa si Ria mula sa entablado na may gintong medalya sa lig, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng kanyang ina. Anak, ipinakmamalaki talaga kita, nanginginig ang boses ng kanyang ina, puno ng saya at pasasalamat. Mahindi nyo na po kailangang mag-night shift. May scholarship at premyo na po ako, masayang sabi ni Ria. Pinunasan ng kanyang ina ang ngaluha at tumango. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng isang reception. Nagtipon ang mga delegado mula sa iba't ibang bansa at mga opisyal sa edukasyon. Isang matandang ginoo na maputi ang buhok ang lumapit kay Ria. Binabati kita, Ria Santos. Ako ang Dean ng Mathematics Department ng Swiss Federal Institute of Technology. Salamat po, magalang na sagot ni Ria. Kung interesado ka, nais naming mag-alo ng isang espesyal na programa sa aming universidad. Isang early admission program para sa mga henyo. Nanlaki ang mga mata ni Ria. Talaga po, ang iyong talento ay pambihira. Kailangan mong mas mataas na antas ng edukasyon. Tuwang-tuwa ang kanyang ina habang nakikinig. Salamat po. Seryoso po, naming pag-isipan, yan sagot ng kanyang ina. Habang pauwi sa hotel, nakatingin si Ria sa labas ngang bintana. Ang ganda ng gabi sa Geneva. Maparang panaginip po ito. Ria, anak, hindi ito panaginip. Ito ang realidad na niliham mo. Mahigpit na hinawakan ng ina ang kamay ni Ria. Kinabukasan sa eroplano pabalik, tinitigan ni Ria ang kanyang gintong medalya. Kumikinang ito sa sikat ng araw.
Biglang pumasok sa isip niya si Kevin. Ang kanyang anyo habang bumabagsa sa entablado. Kumusta na kaya si Sir Kevin? Kinuha ni Rhea ang kanyang notebook at ang fountain pen na bigay ni Professor Arthur at nagsimulang magsulat. Para kay Sir Kevin, nabasa ko po ang sulat ninyo. Nagdalawang isip po ako kung sasagot pero ngayon nagpasya na ako. Hindi ko po alam kung mapapatawad ko kayo. Dahil ang ginawa ninyo ay mali. Pero nagpasya po akong hindi na kayo kasusuklaman. Dahil ang galit ay ako lang din po ang pahihirapan. Kung tunay po kayong nagsisisi, naniniwala po akong maaari kayong magbago. Ngayon po nanalo ako ng gintong medalya sa isang world competition sa tapat na paraan. Gamit ang sarili kong kakayahan. Muli kong naramdaman na hindi nagsisinungaling ang manumero. Sana po balang araw maramdaman niyo rin ang tunay na ganda ng matematika. Rhea Santos. Tiniklop ni Rhea ang sulat at inilagay sa sobre. Ipadadala niya ito pagbalik sa Amerika. Pagkatapos ng 12 oras nakarating sila sa Ninoy Aquino International Airport. Paglabas ng arrival area, sumalubong sa kanila ang mga flash ng kamera. Daksaan ang mga reporter. Rhea, binabati ka namin. Anong masasabi mo? Nagulat si Rhea. Inalalayan siyang kanyang ina, ngunit isang tanong mula sa isang reporter ang nagpahinto sa kanya. Hindi ka ba nahirapan pagkatapos ng insidente kay Kevin? Sandaling nag-isip si Rhea at lumapit sa mikropono. Mahirap po. Pero ang paggawa ng tama ay hindi naman madali. Umalingaw-ngaw ang kanyang malinaw na boses. Ang pagsasabi ng totoo ay minsan malungkot at nakakatakot. Pero sa huli laging mananaig ang liwanag. Napatunayan ko po iyon ngayon. Humanga ang mga reporter. Ano ang plano mo sa hinaharap? Tanong ng isa pa. Patuloy po akong mag-aral ng matematika. At balang araw gusto kong tulungan ang mga batang nasa mahirap na sitwasyon tulad ko. Gusto kong maging isang taong nagbibigay ng lakas ang loob para sabihin ang totoo. Isang malakas na palakpakan ang sumunod. Pakalipas ang 1 linggo, bumalik si Rhea sa Boston. Pagdating sa eskwelahan, ibang-iba na ang pakiramdam. May mga banner sa pasilyo. Congratulations! World Champion Rhea Santos. Sinalubong siyang palakpak ang kanyang nga kaklase. Tumakbo si David. Rhea, ang galing mo. Salamat David. Nahihiyang ngumiti si Rhea. Tinawag siyang kanyang guro sa harap. Magkaklase. Si Rhea ay isang karangalan sa ating paralan. Isang simbolo ng katapatan at tapang. Rhea, may gusto ka bang sabihin? Tiningnan ni Rhea ang kanyang makaklase. Hindi po ako espesyal. Mahal ko lang po ang manumero at sinubukan kong sabihin ang totoo. Kaya nyo rin po iyon. Gawin ninyo ang sa tingin ninyo ay tama kahit na nakakatakot. Dahil sa huli ang katotohanan ang mananaig. Nagtayuan ang kanyang makaklase at pumalakpak. Pagkatapos ang klase, dinalaw siya ni Professor Arthur. Congratulations gold medalist Lolo. Tumakbo si Rhea at niyakap siya. Dahil po sa inyo. Ginamit ko po ang pen na bigay ninyo. Iyan ay dahil sa galing mo. Isang kasangkapan lang ang pen. Hinaplos ni Arthur ang buhok ni Rhea. Ngayon oras na para sa totoong pag-aral. Marami ka pang dapat matutunan. Handa na po ako. Kumislap ang mga mata ni Rhea. Nang gabing iyon, nag-video call sila ang kanyang ina. Ma, may celebration po sa school kanina. Mabuti naman anak. Masaya si mama para sayo. Ma, simula po ngayong buwan hindi na kayo mag-night shift, di ba o anak? Dahil sa premyo at scholarship mo, sapat na ang pang-araw na trabaho. Mukhang mas gumaan ang pakiramdam ng kanyang ina. Ingat po kayo lagi, ma. Lalo ko pa pong pagbubutihin. Rhea anak, huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Sapat na ang ginagawa mo. Mahal kita, ma. Mahal din kita anak. Pagkatapos ang tawag, naupo si Rhea sa kanyang mesa. Binuksan niya ang bagong libro na bigay ni Professor Arthur. Advanced Number Theory. Mahirap, ngunit
kapanapanabik. Kinuha niya ang fountain pen at sinimulang sagutan ang unang problema. Sumasayaw ang nga numero sa kanyang isipan. Isang magandang pattern ang nabubuo. Sa labas ngang bintana tanaw ang gabi sa Boston. Kumikinang ang nga bituin. Ngumiti si Ria. Sa isang malayong lugar, nakikita rin kaya ni Kevin ang kalangitan mula sa bintana ng kanyang selda. Umaasa si Ria na tunay siyang nagsisisi at makakapagsimula muli. Ngunit ang mahalaga para kay Ria ngayon ay ang sumulong matuto at balang araw ay maging inspirasyon sa iba. Muli siyang nakfocus sa problema. Dumaloy ang mapormula mula sa dulo ng niyang pen. Nabubuo ang bawat linya ng patunay. Lumalim ang gabi ngunit hindi napagod si Ria. Dahil ang oras nakasama, ang manumero ay laging masaya. Sa labas nagsimulang, umulan ng niyebe. Tahimik na bumabagsak ang maputing snowflakes. Sandaling huminto si Ria at tumingin sa labas. Ang ganda. Ang mundo ay komplikado pa hingat minsan hindi patas. Ngunit ang katotohanan ay umiiral. At may mga taong tulad ni Ria na lumalakad patungo rito. Ibinalik ng 11 anyos na dalagita ang kanyang tingin sa problema. Isinulat niya ang huling linya. Kaya naman napatunayan. Isang perpektong patunay. Ngumiti si Ria ng may kasiyahan at isinara ang notebook. Bukas may bagong problema na naghihintay. Ngunit okay lang. Handa si Ria. Kasama ang nga numero ang katotohanan at ang tapang. Sa ilalim ng ilawng lampara sa kanyang maliit na mesa tahimik na kumikinang ang gintong medalya. Ang liwanag nito ay mainit. Parang pag-asa. Hanggang sa muli ito ang buhay na puno na pag-asa naniniwala sa walang hanggang potensyal ng bawat tao. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ngayon mag-iwan ng komento kung saan kayo nakikinig. Nais naming pakinggan ang kwentong bawat isa sa inyo. Salamat.